wash day! Hello mga kakungyan, magandang gabi. Ngayon ko nga lang may edit ang aking vlog kaninang umaga. It's Tuesday today, so it's my car wash day. Una ko ang ginagawa ay slow mo. Ang hirap talaga mag voice over. Una ko ang ginagawa dyan is tinatanggal ko yung mga carpet para maipagpag. Dahil mano-mano nating wawalisin ang loob ng kanyang sasakyan. Ang sasakyan ni Minchin, Bao. Dahil nga ang kanyang vacuum ay napakahina ng suction, kaya mas minabuti ko na lang mano-manuhin na walisin. Nakakainis kasi yung vacuum niya. Hindi mo talaga matatanggal yung mga parang buha-buhangin, kaya mas better na lang walisin ko na lang yan. At nagsusumiksik nga ako dyan, kahit hirap na hirap ako, pinagpipilitan kong pagkasya yung sarili ko dahil malapit sa pader yung space ng parking niya. So yan, pasok ka sa loob para makuha mo lahat ng mga dumi-dumi hanggang sa pinakailalim. So ayan na nga yung mga nakuha ko, di ba? Ang daming dumi. Para ako nag-gym. Nabihit. Ang hirap ulisin. Ando dun sa sulok yung dumi. Yung vacuum niya kasi nakakainis yung vacuum niya. Hindi naman higop ng dumi yun. Kaya minamano-mano ko na lang ng walis. At ayan na nga, lumipat naman na ako sa harapan. At ayun, tumba-tumba pa yung cellphone ko. Ang hirap talagang walisin yung dyan. Mas mahirap walisin yung nandiyan sa driver seat. Kasi nakadikit nga yung sasakyan niya sa may pader. Ang hirap ibukas sa may kanan banda. Yung pader mismo, nakadikit siya doon. Kaya ayan, mahilo-hilo kayo dyan. Bahala kayo dyan. Para nag-ala Spider Woman ako niyan bago ko mawalis yung pinakailalim at matanggal, at inaabot talaga ako ng kalahating oras sa pagtanggal ng mga dumi dyan. Kasi kung i-vacuum ko, useless, sinayang ko lang yung battery ng vacuum. Hindi niya talaga may higop, kaya mano-mano ko talagang winawalis yan lagi. At ayan nga yung mga nakuha kong dumi. Ang likot ng camera mo, ang gandang cameraman. Ang hirap talagang vlog habang car wash. At ayan, kumuha na nga ako ng tubig, tapos ko na magwalis yung loob. Diyan pa sa kabilang side yung tubig, guys. Diyan pa ako kumukuha. Napakalakas ng rin yan. Napakalakas ng tawag nito? Basta yun na yun. Yung pressure ng tubig. At yan, nilagyan ko na ng sabon ng panglinis ng sasakyan. At iwa-washing na natin ang kanyang sasakyan. O diba nga, mag-gloves muna tayo kasi para hindi naman masakit sa kamay, hindi na masyadong bugbog yung kamay natin. At pagkatapos ko niyan, alam nyo ba, i-share ko lang, nung bago pa lang ako dito sa kanila, bago pa lang ako sa kanila dito, sobrang dami ko na agad talagang trabaho. Talagang bugbog na agad ako sa trabaho, araro kong araro. Pag time na ng araw na ng car wash ko, para akong lalagnatin kasi inaabot talaga ako ng 2 oras sa paglilinis ng sasakyan niya. Kasi hindi ko ba alam, linggo-linggo ko naman nililinis yung sasakyan niya, pero sobrang dumi lagi. Ang daming tissue, ang daming alikabok, tapos basta sobrang dumi. Ang dumi ng bubong, dumi ng gulong.
sobrang dumi niya. Para ako lalagnatin lagi kasi dati dalawang sasakyan yung nililinis ko. Buti nga ngayon hindi na pinapalinis sa akin ng amo kong lalaki yung sasakyan niya. Dati nililinis ko yun. Ang laki-laki ng sasakyan yan, kaya para ako talagang tatrangkasuin every time na magkaka-carwash ako. Kasi syempre ang aga ko nang gumigising 6 AM, nagpe-prepare na ako ng almusal ng mga bata, tapos magluluto ako ng lunch nila. From 6 AM wala na akong tigil niyan, dire-diretso na yan hanggang hapon, lalo na kung nandiyan si Minchin. Hindi talaga ako napapahinga. Maupo ka lang saglit or mawala ka lang sa paningin niya, hahanapin ka na niya agad, tatawagin ka na niya agad. Talaga ang pahinga ko lang talaga guys is ihi lang talaga ang pahinga ko. Nagtatago ako dito sa CR para makapagpahinga ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige lang, kaya mo yan, magtiis ka lang. Alam nyo ba, umuwi lang ako, nagbakasyon lang ako last month ng 2 linggo kasi ginamit ko yung annual leave ko dahil nag-graduation nga yung anak ko, which is thankful naman ako kasi pinagbigyan niya ako na makauwi ako para sa graduation ng anak ko. Sobrang pinagpapasalamat ko yun sa kanya. Kaya lang, alam nyo ba, pagbalik ko, ang dami niya na namang binagong rules, ang dami na naman niyang dinagdag na trabaho ko, katulad ngayon yung mga paglalaba. Gusto niya talaga is per color is per day. Hindi naman po pwede kasi isang araw nga lang ako mag-off. Isang araw lang naman ang off natin dito sa Hong Kong, once a day lang. Pero pagbalik mo, nag-uumapaw na agad yung hamper nila, yung lagayan nila ng mga marumi. Hindi ko alam kung paano sila mag-BS, lalo na kapag nandiyan yung amo kong lalaki. So pagbalik ko ng Lunes, talagang ang dami kong labahin kasi Sabado pala is pinagtrabaho niya ako. So Linggo ako nag-holiday. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, hindi ko talaga sinunod yung yung utos niya, yung rules niya. Kaya naglaba ako ng Lunes. Sabi ko, bahala ka dyan. So ayan, yung pala na yan, gulong na yan. Alam niyo ba, pagkahatig niya sa anak niya, inakyat niya pa ako dyan. Pinakita niya sa akin kung paano ko lilinisin yung gulong na yan. Is-isin ko daw mabuti hanggang dun sa loob. Di ba may mga grasa-grasa yun? Ganun siya katindi. Minuestra niya pa talaga sa akin kung paano ko lilinisin yung sasakyan niya. Alam mo yung parang ginagawa ka niya na wala kang isip. Okay din naman pala sa akin na marami akong trabaho, lalo na kakabalik ko lang parang Pilipinas, tapos ganito agad yung trabaho mo na dadatnan, parang alam mo yun, homesick ka agad. Okay din sa akin, pabor din sa akin na marami akong trabaho kasi nalilibang ako. Yun nga lang, kahit pagod na pagod ka na, hindi ka pa rin titigilan ng utos dito, utos doon, tapos uupo ka lang saglit, hindi ka man lang talaga maupo-upo. Alam mo yun, yung kulang talaga ang isang buong araw sa mga trabaho na binibigay niya sa akin. At pagkatapos ko mag-car wash niyan, alam nyo ba, pagka-uwi ko, after 1.5 hours ako naglinis ng sasakyan niya. Diretso na agad ako sa shoe cabinet. Kasi yun yung nakasunod sa schedule ko ngayong araw na to. Lilinisin ko naman yung shoe cabinet nila, tapos lilinisin ko yung mga sapatos. So, sabi niya sa akin, lahat ng mga maruruming sapatos at tsinelas linisin ko. So, nilinisan ko, nilabahan ko lahat ng mga maruruming sapatos at tsinelas. Tapos, pagkatapos ko niyan, hindi pa tapos. At ayun na nga, itutuloy na natin ang mga kaganapan at bigla silang dumating from swimming nila. Nag-swimming class yung mga mag-iina at mga ilang minuto lang nagtatantrums yung bunso dahil hindi na pagbigyan sa gustong pagkain na maraming ice cream, dahil hindi niya kinain yung gulay niya. Hindi siya pwedeng kumain ng maraming ice cream. Tapos ngayon mayroon pang nangyari. Ay naku, talaga pag isa ka talagang kungen dito sa Hong Kong, expect the unexpected at magiging makasalanan ka talaga. Bakit? Kasi kahit hindi mo kasalanan sa'yo ang sisi, yung anak niya pinag-load niya dun sa ginamit nilang pang swimming,
washing niya sa anak niya. Ngayon, pag sarado ng pintuan, parang may nag-crack, natanggal yung pinaka ring cover sa labas. Nabad trip na naman siya, inis na naman siya sa akin. Sabi niya talaga, someone broke it. Di ba nakakaiyamot na parang kulang na lang sabihin niya, sinira mo kahit naman hindi ikaw. Ayan ang isa sa mga problema ko talaga sa ugali niya, yung napaka-antipatika niya. Kinakaya ko naman kahit na anong hirap talaga ng mga trabaho at utos niya sa akin, pero minsan talaga sumusuko ako kasi alam mo yun, yung from morning ka pa lang hanggang gabi, hindi ka malang makaupo, hindi ka malang makapagpahinga, wala kang karapatan. Kasi kapag tapos na lahat ng mga naka-schedule mong trabaho, tatanaw-tanawin ka niya, tawagin ka niya, tapos iisip siya ng utos niya sa'yo, tapos sasabihan ka niya na, are you bored? Gaganunin ka niya. Yun ang nakakainis sa kanya. Tapos yung, alam mo yun, sobrang dami mong ginawa, buong maghapon, tatanungin ka niya, sabi niya, are you okay? Gaganunin ka niyan. Why you look tired? Why you look tired? Gaganunin ka niya. Talaga, paulit-ulit ka niyang gaganunin. Kasi ako pagka pagod na talaga ako. Talaga mahahalata mo sa pagmumukha ko na pagod ako. Ewan ko lang na bakit parang minsan nananadya siya, hindi siya makaramdam na alam mo naman na ang dami mong utos, diba? Ang dami mong pinatrabaho, tapos tatanungin ba kung ayos lang ako. Syempre hindi, napapagod din ako, pero alam ko naman na sagutin ko siya na hindi ako ayos at pagod na ako. Alam naman ganunin ko siya, diba? Syempre nakakaano naman sa kanya, kaya bilang amo, sagot ko na lang sa kanya, ayos lang ako. Ganun. Minsan, talikuran ko na siya, pero susundan ka pa rin niya. Kaloka, diba? At ayun na nga, sinahaba ng oras ng paglilinis ko. Natapos din, ang ginawa ko na lang dyan is binuhusan ko na lang ng tubig. Kasi kung gagamitan ko pa siya ng towel na i-wipe yung mga bula, matatagalan ako. At buti na lang talaga, saktong-sakto na kanina wala yung katabi niyang sasakyan dyan, kasi madalas pag naglilinis ako ng mga ganyang oras, nakapark yung sasakyan na kapitbahay niya, katabi mismo ng sasakyan niya na nagpapark doon. Kaya ayun, medyo okay na mapabor sa akin, kasi madali ko mapapaliguan yung sasakyan niya, diba? Kapag ka nagka-car-wash tayo, kaya mas okay na binubuhusan ng tubig para babalaw mabuti, tapos dinadry ko na lang, pinunasan ko na lang mabuti ng towel para matanggal yung mga tubig, at saka para hindi magkaroon ng watermark. Pinunasan ko hanggang doon sa sa harapan, sa pinakailalim, doon sa gulong, tapos yung loob pinunasan ko rin yan para makintab. Ganun lagi yung ginagawa ko para wala siyang reklamo. O diba nga, nakaya ko. At yan, i-flex ko pa nga yung mga kagat sa akin ng lamok. Ewan ko ba bakit grabe mga kagat yung mga lamok dito. Parang gutom na gutom. Parang alam mo yung kinagat ka ng mga malalaking ipis. At yun na nga, bye-bye. Thank you for watching. Mag-subscribe naman kayo at share at follow nyo na rin ang aking FB page. Babush!